friends kong malulupit. Palipan na naman tayo. May panibago tayong problema sa aking motor. Hanip na yan. Kakapagpalit ko lang ng clutch cable, tapos kakapagpa-change oil ko lang. Tapos tinesting ko. Pagka-change oil ko, tinesting ko motor ko. Maya may nadinig ako lumagutok sa bandang likod na sprocket. Lumagutok siya. Tapos tinitingnan ko habang tinetesting ko, nalagutok siya. Tapos nagka-play yung kanyang sprocket sa mag. So usually konti lang naman yung play, no, maliit lang pagka bago or maganda pa yung rubber damper. Eh di tiningnan ko, tinesting ko, ginalaw-galaw ko. Ang laki na ng play, mga friends. Grabe, sobrang laki ng play. Ngayon papaayos ko sana dito sa amin lang. Wala naman silang pyesa. Tapos nung chinek doon sa kasa, pati daw bearing ay may tama na. Okay pa naman daw, pero may tama na. May alog na ba? Ganon. Ibig sabihin, palitin na rin. Kahit ganon, kahit okay pa, palitin na rin. Eh di yun, yung dalawa kong problema, rubber damper at saka yung bearing nya, yung sprocket bearing, yung hub, yung bearing dun sa hub sa loob sa mags. Yun yung problema ko ngayon. Eh wala naman nang mahanapan dito ng mga genuine na pyesa dito sa amin. Pati mga kasa wala. Bayan. Mga kasa walang pyesa na genuine. So ngayon pupunta ulit tayong Lipa. Magtatanong tayo kay Boss Win, kasi sigurado si Boss Win meron. Tapos papalitan na natin tong rubber damper tsaka bearing ng aking motor. At sana walang tama ang aking mag. Sana talaga wala pang tama ang mags ko, para saka na lang tayo magpalit ng mags. Hanip niya gastos na naman, mga friends. Unlimited gastos. Tapos meron nga pala ako ditong bagong sprocket set, yung 1447 na RK ang kadena, at saka yung engine sprocket. Tapos RCB yung sprocket sa likod, yung rear sprocket RCB. RK yung ka-partner, yung kadena RK din na kulay black. Mamaya papakita ko sa inyo. Papakabit ko na din para isang baklasan na lang to. Hanip na yan kasi babaklasin na lang din. Hindi ipakabit na natin, ipakabit lahat. Sana wala pang tama ang mags ko, kasi wala pa akong pambiling mags. Hanip na yan. Nakakainis eh. Layo na naman ang biyahe natin. Init. Sana ano pa ako dun, ma-accommodate pa ako. Sana hindi pa sila cut off. Nung nag-post sila nung tinignan ko yung profile ng Win Moto Garage, hindi pa naman sila cut off. So 12-11 na ngayon. Sana hindi pa rin sila nagpo-post ng cut off para ako mapasalang pa. Hanip na yan. Dito pa ba naman galing sa Kalaka? Sana pala doon na lang ako dumiretso, hindi yung nagpaikot-ikot pa ako din sa kung saan man din wala rin naman. So ano ba mga common dahilan pa bakit na na lumalambot yung rubber damper tsaka nasisira ang bearing? Syempre sa katagalan na rin na ginagamit. Unang-una, ginagamit mo siya madalas, araw-araw, ganyan. Magkaka problema talaga yan by time passes by. Itong motor ko 2 taon mahigit. Yan, 20,000 mahigit na odo. Rubber damper ang problema, tsaka yung bearing sa mag. Syempre minsan hindi natin naiiwasan yung mga lubak-lubak na hindi naman yung mga hindi mo maiiwasan talagang lubak. So isa yun sa mga nagiging dahilan kung bakit nawa-worn off yung mga ganyang pyesa ng ating motor. At isa siya talaga sa pinaka-essential na maintenance ng mga motor natin, lalo na pag tumatanda na talaga motor natin. Gaya nito nga, motor ko 2 years old na siya, pero para sa akin ang tibay niya, 2 taon nang inaabot. 26,000 odo, 26,385. Hindi naman sirain yung motor ko, talagang nata-timing lang. At yan, tsaka na nga talaga, tumatanda na talaga yung motor. Yung iba sigurado nakailang palit na rin yan. Buti nga mga ganyan lang nasisira sa akin eh. Maswerte pa din tong motor ko eh. Kaya natin makarating ng alauna dun. Sana makarating tayo ng alauna.
Hindi tuloy ako makapag yung mga biglaang arangka. Baka biglang maputol yung yung rubber damper, magbakal to. Hirap mag-aahon pa ako mamaya. Kailangan kalmado lang ang ating RPM. Ay nako, alam ka naman hindi ko aray paayos. Pumunta akong Kalatagan, baka pag uwi ko ako lalong sumakit ang ulo. Diba ang hirap? Kala nyo tipid magkamotor, no? So nakita ko kanina may nakabaon na parang alambre sa sa gulong ko sa likod. Hanip na yan. Buti hindi nabubutas yung gulong ko doon. Pero may sealant naman ang aking Hindi ako masyado natatakot. May sealant naman ang aking gulong. Pero parang nararamdaman ko na na meron yung tusok. Yung rubber damper. Akala mo ganun lang siya. Pero isa siya sa pinakamahalagang parte ng motor, no? Gara. So yung mga friends, nandito na tayo sa Lemerita Al Diversion Road. At balitaan ko na lang ulit kayo mamaya pagka ako'y ando doon na. Napakainit. Mag-focus muna tayo sa biyahe. Let's go. So yung mga friends, nandito na tayo sa Lipa at malapit na tayo. Sana hindi pa cut off sila Boss Win. Hanip na yan. Ayan. Sana ay meron silang genuine na rubber damper at bearing. Yun na lang muna ipapakabit natin. Kainit. Buti dito kahit mainit ang araw, may lamig ang hangin. Sa amin mainit na ang araw, mainit pa ang hangin. Bayo. Init. Boss, rubber damper. Tsaka bearing. Sa magster? Oo. Check mo din. Init-init pa nga. Nakalog na? May kalog eh. Malaki-laki na din. So yun mga friends, kinabukasan na to nung pagpapagawa ko, nakauwi na. At kinabukasan na. Tinignan ko kasi yung mga clip kagabi ng vlog ko, walang audio, nagkakaproblema ang audio. Di ulitin na lang natin ngayon. Hanip na yan, walang katapusan ng kamalasan natin. Tuloy-tuloy So ayun nga, napaayos na natin ang ating rubber damper kay Boss Win, napalitan na. Tapos pinakabit ko na rin ng sprocket set na bago. So maayos na ulit ang takbo ng ating motor. Hindi na ulit siya nakakapangamba na anong tawag dito, nagamitin. Kahapon sobrang anxious ko na gamitin ang motor ko na ipangharabas ang aking motor. Kasi nga naalog yung rubber damper, yon naalog yung hub. So nakakatakot talaga siya gamitin kahapon. Akala mo basta-basta lang yung function ng rubber damper, pero nakakatakot pala siya pagka siya yung may problema. Kasi bukod sa nakakatakot siya itakbo, nakakapag-alala kapag nawasak talaga siya, kasi malaki ang magagastos mo. Worst case scenario, magpalit ka talaga ng bearing, ng mags, ng hub, yung tatlo. Tapos nagpalit na din tayo ng radiator dahil nga ang radiator natin ay luma na, pingkot na rin. At parang pakiramdam ko
malapit na siyang bumigay. Hindi pa naman siya sa malapit na, pero syempre tayo naman ayaw natin nung saka pa tayo aaksyon kapag andyan na. Ayoko ng mga ganun, lalo na kapag nakasalalay is yung quality ng biyahe natin, yung safety ng biyahe natin. Kaya mas maganda hanggat maaga at hanggat may panggastos ka, ayusin mo na agad para hindi yung mga sa kakahagilap ng kailangan mong gastusin kapag andyan na. Tapos kapag wala pa mga pyesa, di ba? Hirap nun. Kaya papakita ko sa inyo ang ating mga na-upgrade ngayong panahon. Ngayong panahon. Ito ating radiator. Yan, sana nakikita nyo. Makikita nyo yung malaki eh. Yan, tapos yung pinaayos ko is dito, rubber damper dito. Tapos yan ay sprocket set natin. Racing Boy itong sprocket sa likod, tas RK yung nasa una, tsaka RK yung kadena. So sabi ni Boss Win, susunod daw i-full RK ko na lang, mag full RK na lang daw ako sa susunod, kasi malambot daw ang sprocket ng RCB. Yung plano ko naman talaga RK, straight RK yung chainset ko. Kaso nga lang wala akong makitaan sa mga online shop ng mga RK na kulay itim. Kaya napa-RCB ako ng sprocket na panlikod. May extra pa nga akong yung na kadena kulay gold. Baka gusto nyong bilhin nyo na lang sa akin, hindi ko pa nabubuksan yun. Bigay ko na lang sa inyo ng 1,000 yun. RK yun, RK na heavy duty na kadena yun. Baka matitripan nyo lang, gold. Bilhin nyo na lang ng 1K, kahit akin na yung shipping fee, mga friends. Tsaka yung pala, yung isa kong black na kadena, yung kaso 120L yun eh, kasya sa stock na sprocket set. Hindi pa rin nagagamit, kulay black and gold. Parang ganito yung kagaya ng aking bago. Yun, bitin kasi yung kadena na yun 120L, pero sa stock yung 4046 kasya daw yun. Yo mga friends, yun na lang naman yung naging upgrade natin kahapon. At napaayos ko na din ng aking motor at masarap na uli siya itakbo. So ayun, maraming salamat mga friends sa panonood nitong vlog. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pag-aabang dito sa ating mga videos. Ang journey natin sa pagbubuo ng motor ko, at saka yung mga upgrades, yung mga maintenance yan. So yung ginawa natin ngayon is part of upgrades, na yung iba upgrades, yung iba maintenance syempre. So yun lang mga friends, maraming salamat. At kung na-enjoy mo tong video na to, pwede kang mag-subscribe kung gusto mo, pwede mong i-like kung gusto mo, pwede mo ring i-share kung gusto mo. Wala namang pilitan dito. At kung may hindi ka nagustuhan sa video na to, acknowledge mo sa comment with right manner, criticism, kasi hindi ako yung ma-offend dito eh. Kapag may sinabi kang hindi maganda, ang ma-offend dito yung iba kong viewers, yung iba kong friends, yung mga iba nakakabasa ng comments. So ako, hindi naman ako masyado naapektuhan ng mga ganyan. Ang mga friends natin naapektuhan dyan. So yun lang mga friends, maraming salamat. At may konti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay, kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace yo.